Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1347-52. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa sandaling nagsimulang pagsamahin ng 8 mga inapo ng God ay ang kanilang origin energies, ang hindi kapani-pani walang palso ng kapangyarihan ay hindi na matatakpan ng hanay ng pagtatago. Ang God ay fusion art. Kaya may plano na si Elder Netherspring. Ang mga miyembro ng Heavenly Demon Hall na hindi alam ang tungkol dito ay agad na natuwa. Alam na alam nilang lahat ang kapangyarihan ng God ay fusion art. Kapag nagtagumpay ang 8 sa pagbuo ng buong bagong enerhiya, ang lahat ng mga nanghihimasok na ito ay matatapos. Gayunpaman, ang lihim na sining na ito ay may isang napakalaking depekto, hindi ito maaantala habang ito ay ginaganap. Pero ngayon, naayos na ang lahat. Kahit na sumugod si Francis sa puntong ito, hindi niya mapigilan ang 8. Ipinadala lang niya ang kanyang sarili sa kanyang kamatayan. Tapos na. Ang sinaunang Diyos na si Lily ay natigilan. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng matinding pananakot mula noong pumasok siya sa rank 9. Nasaksihan din niya ang kapangyarihan ng lihim na sining na ito at kinatatakutan niya ito. Kapag nakumpleto na ang lihim na sining na ito, maaari na nitong mapagpasyahan ang resulta ng labanang ito ng mag-isa. Ang sinaunang Diyos na si Lily ay nagsimulang mag-alinlangan. Magkakaroon pa siya ng oras kung tatakas siya ngayon, ngunit si Francis ay mapapahamak. Kung hahadlangan niya ang Thunderflame Ancient Dragon na bilhin ang oras ni Francis, maaaring siya mismo ang mamatay kapag nabigo si Francis. Whoosh! Ang sinaunang Diyos na si Lily ay nag-alinlangan lamang ng ilang sandali bago sumulong. Tumigil ka. Naging malabo ang katawan ng sinaunang Diyos na si Lily, na tila sumanib sa espasyo mismo habang hinahabol niya ang Thunderflame Ancient Dragon. Void Spirit Slash. Habang sinasara ng sinaunang Diyos na si Lily ang distansya sa Thunderflame Ancient Dragon, nagpakawala siya ng crescent wave ng enerhiya gamit ang kanyang silver scimitar. Ngunit bilang isang samsara immortal body, hindi pinansin ng Thunderflame Ancient Dragon ang pag-ataking ito at itinoon ang lahat ng atensyon nito sa paghabol kay Francis. Swish! Si Francis ay lumilipad sa pinakaharap, ang kanyang katawan ay nag-zip sa hangin, ngunit ang Thunderflame Ancient Dragon ay nasa likuran niya. Parang mahuhuli si Francis kung tumigil siya kahit saglit. Bilang resulta, walang pagkakataon si Francis na gumamit ng instant movement. Ang origin energies ng 8 ay dahan-daang nagsasama-sama. Itinulak ni Francis ang kanyang kaliwang mata sa limitasyon habang sinusubukan niyang ilabas ang isang eye bloodline technique. Ang kailangan lang niyang gawin ay masaktan ng husto ang ilan sa kanila para matakpan ang proseso. Sa 8 inapo ng God Eye, 2 lang ang rank 8 ancient gods. Ang natitira ay nasa paligid ng rank 7. Bagamat naramdaman din ni Francis na mayroong pinakamataas na rank 8 na nakabantay sa 8, kumpiyansa siyang mahihirapan ng taong ito na mag-react sa biglaang pagpapaputok ng kanyang eye bloodline technique. Ngunit noong handa na siyang gamitin ang kanyang eye bloodline technique, natuklasan ni Francis na hindi siya makakalok sa 8 tao. Haha, alam namin ang lahat tungkol sa iyong mga diskarte sa eye bloodline. Ito ay hindi lamang isang hanay ng pagtatago sa paligid namin, kundi isang hanay din ng spatial disruption. Isang space-time god ay descendant sa grupo ng 8 ang nakapansin na si Francis ay bumubuo ng isang eye bloodline technique ngunit hindi pa ito nailalabas at agad na napatawa. Damn! Paano naging ganito? Nagdilim ang ekspresyon ng sinaunang Diyos na si Lily. Hey! Ang maraming miyembro ng Heavenly Demon Hall ay nagpahayag ng matagumpay na mga ngiti, partikular na ang Ancient God Netherspring, na labis na ipinagmamalaki ang kanyang plano. Kaya iyon ang nangyayari. Nagdilim ang ekspresyon ni Francis. Napilitan siyang aminin na ang Ancient God Netherspring ay napakametikuloso sa kanyang pag-aayos. Kahit na maglunsad si Francis nang malayo ang pag-atake ngayon, ang pinakamataas na rank 8 Ancient God Standing Guard ay magkakaroon ng maraming paraan para harangan ito. Wala na ba talaga akong magagawa? Lubhang ayaw ni Francis. Sa sandaling nagtagumpay ang lihim na sining ng kalaban, makakaasa lang si Francis sa lakas ng Blood Flame Killing Race para wakasan ang krisis. Ni hindi siya sigurado kung gaano kakilakilabot ang enerhiyang dulot ng 8 mga inapo ng God Eye na ito.
Marahil ang buong pagpapakilos lamang ng buong blood flame killing race ay sapat na upang malutas ang problema. Habang nag-iisip si Francis, ang bola ng Dreamy Silver sa kanyang God Eye Dimension ay nagsimulang umikot ng mas mabilis, na naglalabas ng mas nakakasilaw at dreamy na origin energy. Hindi, dapat may paraan pa. Nakatuon si Francis sa origin energies na nagsasama-sama sa ulo ng 8 tao. Ang origin energy ng aking God Spiritual Eye ay kayang kontrahin ang kanilang enerhiya. Baka sakaling makahanap ako ng kahinaan. Malinaw na naalala ni Francis ang eksena noong unang ginamit niya ang God Eye Fusion Art. Noong panahong iyon, kinokontrol ng Sacred King Samsara ang misteryosong enerhiyang iyon, ngunit nang lumitaw ang origin energy ng Spiritual Eye ng Diyos, si Francis ang naging controller. Sa pangalawang pagkakataon na ginamit ang God Eye Fusion Art sa mga guho ng Heaven's Legacy Race, ang kombinasyon ng kanyang origin energy at ang kanyang Eye Bloodline technique ay nagawang harapin ang isang mapanirang suntok sa enerhiya na nilikha ng grupo ng God Eye Fusion Art ng grupo ng Ancient God Profound Devil, na nagdulot sa kanila ng malubhang pagkalugi. Kung mayroong anumang bagay na makakalaban sa God Eye Fusion Art, ito ay ang kapangyarihan ng Spiritual Eye ng Diyos. Lahat o wala. Isang bakas ng kabaliwan at pananabik ang lumitaw sa mukha ni Francis. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lahat ng origin energy sa God Eye Dimension ay pinakilos at natipon sa kanyang kaliwang mata. Sa isang iglap, ang kaliwang mata ni Francis ay nagsimulang magpakita ng nakakasilaw na ningning na nagniningning sa lahat ng kulay sa mundo. Enerhiya ng mata ng Diyos. Ang lahat ng mga inapo ng God Eye na naruroon ay mas malinaw na nadama ang enerhiya ng God Eye sa katawan ni Francis. Gayunpaman, lahat sila ay matatag na naniniwala na si Francis ay malamang na nakipag-ugnayan sa isang God Eye dati o nakakuha ng ilang kayamanan na nauugnay sa isang God Eye. Anong ginagawa niya? Ang humahabol na Thunder Flame Ancient Dragon ay lumitaw na nagulat. Ito ang pinakamalapit kay Francis, at dahil sa maraming kulay na liwanag na nagmumula sa fog na iyon, nanginginig ang puso nito sa kawalan. Nakakakilig na nova. Inipon ni Francis ang lahat ng kanyang origin energy at pinakawalan ng isang makapangyarihang Eye Bloodline technique. Ang Earth-Shaking Nova ay isang pamamaraan na nagtipon ng iba't ibang uri ng enerhiya at ginamit ang kanilang magulong banggaan upang lumikha ng isang mabigat na puwersa ng pagsabog. Ngunit sa sandaling ito, ang tanging enerhiya sa loob ng Earth-Shaking Nova ay ang origin energy ng God's Spiritual Eye ni Francis. Boom! Isang starry sphere ng dreamy light ang lumitaw sa itaas ni Francis at pagkatapos ay kumurap palayo, dumiretso sa 8 tao gamit ang God Eye Fusion Art. Sa sandaling ito, ang pinakamataas na rank 8 Ancient God na nakatayong bantay ay humakbang pasulong. Ang kanyang misyon ay gamitin ang lahat ng paraan upang maprotektahan ang 8 miyembro gamit ang lihim na sining. Anong klaseng pag-atake ito? Ang 8 miyembro na gumaganap ng lihim na sining ay nakita ang mapangarapan na bituin na mabilis na papalapit sa kanila, at isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ang bumalot sa loob nila. Sa sandaling ito, ang isa sa 8 ay umungal, hindi maganda, ang pagsasanib ay hindi matatag. Napansin din ng iba ang abnormal na ito. Ang mga enerhiyang pinagmulan na nasa bingit ng pagsasama sa isang ganap na bagong enerhiya ay biglang nagsimulang magpintig. Para sa ilang kadahilanan, bigla silang nahirapan na kontrolin ang kanilang sariling origin energies. Ituloy mo. Kailangan nating tapusin ang fusion. Agad na nag-utos ang pinakamalakas sa grupo, isang rank 8 Ancient God. Ang sitwasyong ito ay mangyayari lamang sa mga taong hindi sanay na gumanap ng lihim na sining na ito. Gayunpaman, lahat sila ay espesyal na pinili ng Ancient God Netherspring dahil lubos silang pamilyar sa God Eye Fusion Art. Paano maaaring mangyari ang ganitong bagay sa kanila? Kung mabaygo sila, hindi nila makikita ang matataas na echelon na miyembro ng Heavenly Demon Hall. Ang 8 sa kanila ay paspusang nagtrabaho upang kontrolin ang kanilang origin energies at pagsamasamahin ang mga ito, ngunit natuklasan nila na ang dissonance ay tumitindi lamang, at ang kanilang mga enerhiya ay nagiging mas hindi makontrol. Paano naging ganito? Lumitaw ang takot sa mukha ng isang inapo ng God Eye. Pwede bang? Iyong Dreamy Star. Ang isang tao ay sumigaw sa alarma. Habang lumalapit ang Dreamy Star ni Francis, mas mahirap kontrolin ang origin energies at mas mahirap silang pagsamahin. Paano nangyari ang ganitong bagay?
Hindi makapaniwalang tanong ng rank 8 ancient god na namumuno sa grupo. Walang paraan upang masira ang God Eye Fusion Art, at ang kapangyarihang ginawa nito ay hindi kailanman napunta sa anumang counter. Ngunit sa sandaling ito, isang abnormalidad ang lumitaw. Boom! Malapit nang magkaroon ng impact ang Dreamy Star. Agad na sinunog ng peak rank 8 ancient god ang kanyang divine power at na-activate ang kanyang defensive divine artifact at iba pang defensive technique. Sa sandaling ito, nagsimulang sumigaw ang 8 inapo ng God Eye sa likod niya. Hindi maganda, wala itong control. Hindi makontrol. Sabay-sabay na napangiti ang lahat ng 8 inapo ng God Eye. Sa sandaling lumapag ang Eye Bloodline technique ni Francis, ang kanilang origin energies ay ganap na nawala sa kanilang control. Nangangahulugan ito na ang God Eye Fusion Art ay dumanas ng isang kakilakilabot na pag-atake at naantala. Brerum. Ang out of control na origin energies ay nagsimulang magram laban sa isa't isa, na lumikha ng isang mapanirang enerhiya. Ang pinakamataas na rank 8 ancient god na naghahanda para pigilan ang Dreamy Star ay hindi kailanman hinulaan na may mangyayaring ganito sa likod niya. Tumakbo. Itinabi ng pinakamataas na rank 8 ang lahat at nagsimulang tumakbo. Nagsimula ring tumakbo ang 8 mga inapo ng God Eye sa sandaling nabigo ang God Eye Fusion Art. Boom! Bang! Bumagsak. Naapektuhan ng mapangarapin na bituin ang iba pang 8 origin energies. Sa pagtataka ng lahat, ang 8 origin energy na ito ay agad na nawala. Tulad ng apoy na nakatagpo ng tubig, ang walang pigil na kapangyarihang iyon ay naglaho ng walang bakas. Pagkatapos lipulin ng origin energies, sumabog ang panaginip na bituin, na lumikha ng isang nakakatakot na bagyo ng enerhiya na sumire sa lahat ng bagay sa paligid. Nang tumira na ang bagyo, ang natitira na lang ay isang napakalaking bunganga. Walang natira sa 8 God Eye descendants at sa peak rank 8, kahit isang katawan. Tagumpay. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla, sumigaw si Francis sa tuwa. Hindi rin niya akalain na ang pagpapakilos ng napakaraming origin energy ay maghahadya sa God Eye Fusion Art sa ganoong kaguluhan at sa huli ay mawawala ito sa kontrol. Hindi ba siya talaga ang bane ng God Eye Fusion Art? Kung sinubukan ng mga miyembro ng Heavenly Demon Hall na gamitin muli ang lihim na sining na ito, maaaring agad itong mawala sa kontrol ni Francis at lumikha ng magulong pagsabog na lilipulin ang lahat ng gumagamit. Ang lahat ng mga miyembro ng Heavenly Demon Hall ay tila natakot, ang pagkabigla ay tumama sa kanilang mga mukha ng walang hanggan. Ilang saglit pa, sumabog sila sa kaguluhan. Ang God Eye Fusion Art ay biglang naputol, at ang mga gumagamit at ang kanilang tagapagtanggol ay napatay lahat. Walang sino man ang inaasahan ang resultang ito. Paano ito nangyari? Bakit may nangyaring ganito sa God Eye Fusion Art na malapit nang matapos? Ang sinaunang Diyos Nether Spring ay biglang umungal sa galit. Ang lahat ng ito ay sobrang hindi makatwiran. Siya ay nasa bingit ng isang malaking tagumpay nang mangyari ang isang sakuna. Parang luto na pato na biglang lumipad. Ano pa bang meron ka? Ilabas mo lahat. Biglang tumalikod si Francis at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, nagpatibay ng isang napakamataas na poster. Lubusan niyang naduraj ang trump card na ang Heavenly Demon Hall ay nagtagal sa paghahanda. Ang moral ng Heavenly Demon Hall ay nasa mababang lahat, at sa mga tuntunin ng lakas ng pakikipaglaban, hindi rin sila kalaban sa grupo ni Francis. Damn! Paano mo nagawang sirain ang God Eye Fusion Art? Natatakot na tinitigan ng Ancient God Nether Spring si Francis. 1348. Sa labas ng Heavenly Demon Hall, sa itaas ng Arctic Abyss, ang puwersa ng Spacetime Sacred Land ay nasa isang pagkapatas kasama ang mga miyembro ng upper echelon ng Heavenly Demon Hall. Ano iyon ngayon lang? Kumikislap ang itim na mga mata ng Gray-Scaled Elder habang sinulyapan niya ang Heavenly Demon Hall sa ibaba. Ngayon lang, isang hindi maipaliliwanag na kapangyarihan ang sumabog mula sa Heavenly Demon Hall. Iniisip pa niya kung ito ba ay isang trump card na inihanda ng Spacetime Sacred Land. Anong nangyari? Nagdilim ang mukha ng sinaunang Diyos Scarlet Firmament. Nang maramdaman ang hindi kilalang lakas na iyon, maging ang kanyang Eye of Spacetime ay nanginag. Wala siyang alam sa partikular na sitwasyon, ngunit sigurado siyang hindi ang sinaunang Diyos na si Lily ang magpapakawala ng misteryosong enerhiyang iyon.
Dahil dito, ang Ancient God Scarlet Firmament ay medyo nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng sinaunang Diyos na si Lily. Sa loob ng Heavenly Demon Hall, ang Ancient God Nether Spring ay matamang nakatitig kay Francis, ang pagkasuklam sa kanyang puso ay hindi maipaliwanag. Ang nanghihimasok na ito ay iniwan ng Heavenly Demon Hall sa kaguluhan at sinira ang lahat ng mga plano ng Ancient God Nether Spring. Siya ay natalo ni Francis. Matapos masira ang God Eye Fusion Art, sinimulan ni Francis na makita kung ano ang lagay ng God's Spiritual Eye. Ngayon lang, naubos niya ang napakalaking origin energy. Ang origin energy sa loob ng Dreamy Silver Ball ay bahagyang na-stabilize at hindi na tumitibok ng kasing tindi gaya ng dati. Sa nakikita niya, hindi na magtatagal para bumalik sa normal ang Dreamy Silver Ball. Ngunit naramdaman ni Francis na ang pag-inom ng Divine Ancient Pill ay naging sanhi ng pagbabago ng spiritual eye ng Diyos sa kanya, kahit na hindi pa niya napansin kung ano ito. Patayin. Isinantibi ni Francis ang bagay na ito sa ngayon. Kailangan muna niyang harapin ang kasalukuyang sitwasyon. Ang sinaunang Diyos na si Lily, ang Black Destruction Serpent Dragon, si Winfred, at ang maliit na Paz ang magnanakaw ay sabay-sabay na umatake. Kasunod ng utos ni Francis, pinatay muna nila ang mga mahihina. Swish! Kumurap si Francis patungo sa isang rank 8 Ancient God, ang 9 Lightning Soul Refining Mirror sa kanyang kamay na kumakalusko sa kuryente. 7 tanikala ng kidlat ang bumaril at gumalaw upang siloin ang kaluluwa ng sinaunang Diyos. Kaagnasan ng kamatayan. Ang rank 8 na sinaunang Diyos na ito ay isang inapo ng Death God Eye. Gumamit agad siya ng Death Eye Bloodline Technique para labanan ang kapangyarihan ng 9 Lightning Soul Refining Mirror. Ngunit hindi siya bibigyan ni Francis ng pagkakataon. Alab ng kidlat ng Tribulation Eye. Agad na natapos ang Tribulation Lightning Eye Flame sa kanyang kaliwang mata at bumaril pasulong. Sa sandaling ito, nang nabuksan ang origin energy ni Francis, ang kanyang Tribulation Lightning Eye Flame ay may higit na kapangyarihan kaysa sa normal. Kakrak! Ang kaluluwa ng rank 8 sinaunang Diyos ay nilamon ng walang hanggan na kidlat. Kung hindi dahil sa katotohanan ginamit ni Francis ang 9 Lightning Soul Refining Mirror para bawasan ang lakas ng kanyang pag-atake, ang rank 8 Ancient God ay agad na napatay. Swish! Hinailan ng mga kadena ang kaluluwa ng sinaunang Diyos sa 9 Lightning Soul Refining Mirror. Sa kabilang panig, ang sinaunang Diyos na si Lily ay mas mabilis kaysa sa Thunder Flame Ancient Dragon, kaya habang nakikipaglaban siya dito, nagkaroon siya ng oras upang salakayin ang iba pang mas mababang antas na Ancient Gods. At ang munting Paz ang magnanakaw ay lalong hindi maipaliwanag sa mga galaw nito. Kahit na ang Ancient God Nether Spring ay natagpuan na imposibleng ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa ilang saglit lang, maraming miyembro ng Heavenly Demon Hall ang napatay, na naiwan lamang ng ilang tao. Ang mga mahihina ay nagpanik na mga ekspresyon habang maingat silang tumingin sa kanilang paligid. Magsama-sama kayo. Utos ng sinaunang Diyos Nether Spring. Sa isang direktang paghaharap, hindi sila kalaban para sa grupo ni Francis. Bukod dito, ang grupo ni Francis ay kumikilos sa isang diskarte na unang patayin ang mahihina. Bilang karagdagan, hindi na nila magagamit ang God Eye Fusion Art. Nakita ng lahat na ang 8 iyon na gumamit ng God Eye Fusion Art ay nawala ng kontrol sa lihim na sining at naalis sa pag-iral. Whoosh! Whoosh! Ang natitirang mga miyembro ay nagtipon sa paligid ng Ancient God Nether Spring. Damn! Ang Devil Saint God Duo ay sumigaw sa pag-aatubili at sama ng loob. Mula nang sila ay naging samsara immortal bodies ng Ancient God Nether Spring, hindi pa sila napahiya ng ganito kalubha. Ang natitirang mga miyembro ng Heavenly Demon Hall ay nanlumo at nagalit din. Umuwi sa pangunahing lugar. Pinangunahan ng Ancient God Nether Spring ang natitirang mga miyembro sa isang fighting retreat. Ang pangunahing lugar ay isang mahalagang lugar ng Heavenly Demon Hall at naglalaman ng maraming bitag. Marami ring ipinagbabawal na mekanikal na arma sa paligid ng lihim na bulwagan ng pangunahing lugar na may kakayahang pumatay sa rank 9 Ancient Gods. Hanggat bumalik sila sa Secret Hall, ligtas sila. Nagsasama-sama. Para ba mas madali kung mapatay kayong lahat? Ngumisi si Francis. Ang kanyang Tribulation Lightning Eye Flame ay maaaring mapaputok sa sandaling nakalock ito sa target nito, at wala itong trajectory.
Ang mga taong ito na nagtitipon ay naging mas mahirap para sa kanila na lumipat sa paligid at mas madali para kay Francis na i-lock ang mga ito. Alab ng kidlat ng Tribulation Eye. Agad na tiningnan ni Francis ang isang tao at pinalabas ang kanyang Tribulation Lightning Eye Bloodline Technique. Kakrak! Ang sinaunang Diyos na ito, na hindi kayang lumaban, ay agad na pinatay. Ang tanawing ito ay may panginginig sa takot sa ibang mga sinaunang Diyos. Void Spirit Slash. Ang nagyayelong mukha ng sinaunang Diyos na si Lily ay nagpakita ng bahagyang pananabik. Kanina, napilitan siyang tumakbo at magtago habang siya ay tinutugis, ngunit ngayon, nagkaroon siya ng pagkakataon na tugisin ang mga miyembro ng Heavenly Demon Hall. Ang mga pag-atake ng sinaunang Diyos na si Lily ay napakalakas din, na tanging ang sinaunang Diyos Nether Spring at ang Thunder Flame Ancient Dragon ang may kakayahang pigilan sila. Medyo malayo ang lugar na ito sa Secret Hall ng core area. Nang nasa kalagitnaan na ang grupo, napatay ang lahat ng iba pang miyembro ng Heavenly Demon Hall. Ang tanging natitira ay ang Ancient God Nether Spring, ang Thunder Flame Ancient Dragon, at ang Devil Saint God Duo. Masasabi rin ng isa na tanging ang Ancient God Nether Spring na lang ang natitira dahil ang tatlo pa ay pawang Samsara Immortal Bodies niya. Ngunit si Francis, sinaunang Diyos na si Lily, at ang iba pa ay labis ding nagbuwis sa kanilang sarili. Ginagamit ni Francis ang kanyang origin energy sa buong oras na ito, at ang kanyang eye intent ay halos naubos na rin pagkatapos ng paulit-ulit na paggamit ng napakaraming eye bloodline technique. Ang sinaunang Diyos na si Lily ay katatapos lang pumasok sa rank 9, at ang kanyang mga reserba ay hindi kasing tibay o kasing lalim ng Thunder Flame Ancient Dragon at Ancient God Nether Spring. Dapat mong patawarin ang mga tao hanggat maaari, at bukod pa, marami ka nang nakuha mula sa Heavenly Demon Hall. Ang sinaunang God Nether Spring ay may galit na pinandilatan si Francis. Bagamat ang sinaunang Diyos na si Lily ang may pinakamataas na pagtatanim sa dalawang nanghihimasok, si Francis ang pinakanakakatakot, at siya rin ang arch-criminal sa likod ng kanilang kasalukuyang sitwasyon. Nakuha ko ang mga iyon gamit ang sarili kong lakas. Si Francis ay hindi natinag. Sa Ancient Desolate Realm of Gods, lakas ang nagpasya sa lahat. Ang mahina ay walang autoridad na magsalita. Kung si Francis ay wala ang kanyang kasalukuyang lakas at napapalibutan siya ng Heavenly Demon Hall, hahayaan ba nila siya? Kaya, ang layunin ng pagpatay ni Francis sa mga taong ito ay hindi nagbabago. Papatayin ko muna kayong dalawa. Tinitigan ni Francis ang Devil Saint God Duo. 9 Lightning Soul Refinement. 7 kadena ng kidlat ang bumaril mula sa 9 Lightning Soul Refining Mirror. No. Ang Devil Saint God Duo ay sumigaw sa alarma. Ang 9 Lightning Soul Refining Mirror ay isang banal na artifact na sumalungat sa Samsara Immortal Bodies. Kapag ang kanilang mga kaluluwa ay nakuha, sila ay tunay na matatapos. Tumigil ka. Ang Ancient God Nether Spring at ang Thunder Flame Ancient Dragon ay parehong nagtangkang mamagitan. Bagamat ang Devil Saint God Duo ay parehong pinakamataas na rank 8, nang magtulungan sila, nagkaroon sila ng kapangyarihan na makipaglaban sa isang rank 9. Maaari silang ituring na isa sa pinakamakapangyarihang puwersang panlaban sa ilalim ng utos ng Ancient God Nether Spring. Celestial Wind Void Spirit Slash. Agad kumilos ang sinaunang Diyos na si Lily, nilamon ang Thunder Flame Ancient Dragon gamit ang mabilis na pag-ikot ng mga pilak na talam. Ginamit ng maliit na paws ang magnanakaw ang pilak na dagger na natatakpan ng rune nito, na naglalayo ng malakas na silang energy para pigilan ang Ancient God Nether Spring. Swish! Pinagsama-sama ng 7 kadena ang Devil Saint God Duo. Sa sandaling ito, nagpaputok si Francis ng Tribulation Lightning Eye Flame sa pares. Ang Tribulation Lightning Eye Flame na sumanib sa kanyang origin energy ay napakalakas. Magkasama man silang dalawa, nahirapan silang labanan ang lakas na ito. Mangolekta. Ganap na na-activate ni Francis ang 9 Lightning Soul Refining Mirror, na hinihila ang mga mahihinang kaluluwa ng Devil Saint God Duo dito. Sa paggawa ng lahat ng ito, inubos ni Francis ang huli niyang eye intent. Ang tanging natitira ay ang Thunder Flame Ancient Dragon at Ancient God Nether Spring. Pareho silang rank 9 Ancient Gods pati na rin ang Samsara Immortal Bodies, kaya medyo mahirap silang patayin. Ngunit kahit na hindi sila mapatay, hindi sila maaaring payagang magsaya.
Tinugis ng grupo ni Francis ang huling dalawang sinaunang Diyos na ito, naglunsad ng malakas na pag-atake pagkatapos ng pag-atake. Kahit na pareho silang may samsara immortal bodies, ramdam pa rin nila ang sakit ng pagkakawatak-watek ng kanilang mga katawan. Ang mga pag-atake ng grupo ni Francis ay paulit-ulit na palm unit sa kanilang mga katawan, at ang kanilang mga hiyawan ay umalingaw-ngaw sa mga koridor. Sa ibabaw ng Arctic Abyss, tumindi ang labanan sa pagitan ng Ancient God Scarlet Firmament at ng Gray-Scaled Elder. Sa isang tiyak na sandali, ang Gray-Scaled na Elder ay nakatanggap ng mensahe mula sa Ancient God Nether Spring. Agad na namula ang mukha niya sa galit. Ang mga itim na ulap ay lumundag at umuungal, na nagpapahayag ng kanyang mabangis na damdamin. Iisipin na magiging ganito, walang pakialam na nagsalita ang nakatatandang kulay abo. Ang Heaven's Legacy Cat ay tumakas, ang mga kabangyaman ay dinambong, at ang Heavenly Demon Hall ay nagkagulo. Nabigo ang Ancient God Nether Spring na harapin ang dalawang nanghihimasok. Mula sa paglalarawan ng Ancient God Nether Spring, natural na ipinapalagay ng Gray-Scaled Elder na ang dalawang nanghihimasok na ito ay mga miyembro ng Spacetime Sacred Land. Manem. Ang ekspresyon ng Ancient God Scarlet Firmament ay kumikislap. Ang kanyang kalaban ay naging kakaiba at tila labis na hindi nasisiyahan. Mula sa galit ng Elder, maaaring hulaan ng sinaunang Diyos na Scarlet Firmament na malamang na magaling ang sinaunang Diyos na si Lily. Huwag mong isipin na dahil lang sa kabilang ka sa Spacetime Sacred Land, magagawa mo ang gusto mo. Malamig na sabi ng matanda na kulay abo. Ang ulat ng sinaunang God Nether Spring ay nagpagalit sa kanya, ngunit hindi nito mababago ang pinakahuling resulta. Ikaw ang nag-iisip na magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Galit na sagot ng sinaunang Diyos Scarlet Firmament. Talagang minamaliit kita. Hindi ko akalain na ang iyong Spacetime Sacred Land ay may ganito kalakas. Isang masasamang ngiti ang ibinigay ng nakatatandang kulay abo. Ang taong tinutukoy niya ay natural na si Francis. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon ang Ancient God Scarlet Firmament. Nasa ilalim siya ng impresyon na ang Heavenly Demon Hall ay mayroon pa ring ekspertong nakatayong bantay sa loob, na pumipigil sa sinaunang Diyos na si Lily na magampanan ng maayos ang kanyang misyon, ngunit ang Gray-Scaled na Elder ay tila nagpapahiwatig na ang Heavenly Demon Hall ay dumanas ng malaking kawalan. Pero tapos na ang lahat. Mamamatay kayong lahat dito. Nagpatuloy ang Gray-Scaled na matanda. Pagkatapos sabihin ito, ang matanda ay nagsimulang mabilis na umatras, na huminto sa pakikipaglaban sa sinaunang Diyos na Scarlet Firmament. Anong ibig mong sabihin? Laminggalinga ang sinaunang Diyos na Scarlet Firmament, isang masamang pakiramdam ang namumuo sa kanyang isipan. Bigla niyang naramdaman ang nakamamatay na panganib. Lumingon siya at tumingin sa likuran niya. Nakita niya na ang malayong langit ay naging madilim na, puno ng enerhiya ng kamatayan at walang buhay. Sa gitna ng walang katapusang itim na ulap na ito ay isang medyo hindi mahalata na figure. Sa sandaling makita niya ang figurang ito, ang kaluluwa ng Ancient God Scarlet Firmament ay nanginig, at ang kanyang mukha ay binalot ng takot. Swish! Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang itim na figure sa itaas ng Arctic Abyss, sa pagitan mismo ng mga miyembro ng upper echelon ng dalawang paksayon. Sa sandaling ito, pakiramdam ng lahat na naruroon ay parang nanginginig ang mundo. Ang isang banal na kapangyarihan na hindi masusuklian ay lumaganap sa buong mundo. Lahat sila ay nagsuka ng dugo, ang kanilang mga kaluluwa ay hindi mapigil na nanginginig sa takot. Naging madilim ang mundo, at sa mundong ito ng itim na fog, pakiramdam ng lahat ay wala na silang kontrol sa kanilang sariling mga kapalaran. Diyos Panginoon! Ang sinaunang Diyos na Scarlet Firmament ay namutla ng matindi habang matatakot siyang nakatitig sa itim na figure sa gitna ng mundong ito ng kadiliman. 1349. Sa loob ng Heavenly Demon Hall, ang mga grupo ni Francis at Ancient God Nether Spring ang humahabol at tumutugis, lahat ay biglang nanginag. Lahat sila ay nadama na ang isang kakilakilabot na kapangyarihan ay nakabitin sa kanilang mga ulo. Anong nangyayari? Ang makapangyarihang enerhiya ba ay nanggagaling sa labas? Nagulat ang sinaunang Diyos na si Lily. Ang malakas na enerhiyang ito lamang, na kailangang tumagos sa panlabas na defensive array, ay sapat na upang magtanim ng pangamba sa kanilang lahat. Mahirap isipin kung gaano kakilakilabot ang eksperto na naglabas ng lakas na ito. Itong enerhiya. Haha, tapos ka na.
Ang tumatakas na ancient god Nether Spring ay biglang huminto at nagsimulang tumawa ng baliw. Isang enerhiya na maaaring maging sanhi ng kahit isang rank 9 ancient god na tulad niya ay makaramdam ng takot, ang kamatayan na enerhiya, at ang reaksyon mula sa kanyang mga mata. Natitiyak ng sinaunang god Nether Spring na ang isang God Lord expert, na ipinadala ng kanilang superiors, ay dumating sa Heavenly Demon Hall. Nang makuha ang Heaven's Legacy Cat, ang Heavenly Demon Hall ay mabilis na iniulat ang bagay sa kanilang mga superior. Ang usapin ng Heaven's Legacy Cat ay tila napakahalaga kung kaya't may ipinadalang Diyos na Panginoon upang kunin ito. Siyempre, kukunin din ng Panginoong Diyos na ito ang lahat ng mga kayamanan at mga resulta ng pananaliksik na nakalap din ng Heavenly Demon Hall. Anong nangyayari? Si Francis ay hindi mapalagay, ngunit naubos niya ang labis na intent. Ang pagsilip sa malawak na hangganan ng Heavenly Demon Hall upang makita kung ano ang nangyayari sa labas sa Arctic Abyss ay imposible lamang. Haha, bumaba na ang kanyang kamahalan ng Diyos Panginoon. Kayong mga manggugulo, sa tingin nyo ba makakaligtas pa kayo? Walang takot na isiniwalat ng sinaunang Diyos Nether Spring kung ano ang nangyayari. Ang gusto lang niyang makita ay ang nakakatakot na ekspresyon sa mga mukha ng grupo ni Francis. Diyos Panginoon. Natigilan ng sinaunang Diyos na si Lily, at naramdaman niya kaagad na hindi maganda ang sitwasyon. Ang pinakamalakas na miyembro na ipinadala sa misyong ito ay ang Ancient God Scarlet Firmament. Dahil miyembro sila ng Space-Time Sacred Land, malamang na hindi pahihirapan ng Diyos na ito ang mga bagay para sa kanila, ngunit para sa kanilang misyon. Dumating na ang isang Diyos na Panginoon. Nanginig ang katawan ni Francis. Sa ibabaw, ang mga gumagalaw at nagkakalog ng Ancient Desolate Realm of Gods ay pawang mga sinaunang Diyos. Ang mga Panginoong Diyos ay mga pinakamataas na dalubhasa na lumitaw minsan sa bawat ilang daang libong taon, marahil kahit isang beses lamang bawat milyong taon. Nabalitaan na ang isang Diyos na Panginoon sa isang sandali ng galit ay maaaring sirain ang mundo. Kahit na ang isang kalmado gaya ni Francis ay nagsimulang magpanik sa oras na ito. Hindi tulad ng sinaunang Diyos na si Lily, wala siyang space-time sacred land upang takpan para sa kanya. Sinuportahan siya ng spiritual race, na hindi gaanong nakakatakot kaysa sa isang God Realm sacred land. Bukod dito, si Francis ay nagdulot ng kalituhan sa Heavenly Demon Hall, at kahit siya ay hindi sigurado kung ilan sa mga miyembro nito ang kanyang napatay. Ang Diyos na Panginoong ito ay walang anumang dahilan para palayain siya. Kahit na ginamit ni Francis ang lahat ng kanyang trump card, hindi niya magagawang saktan ang kahit isang buhok ng ulo ng Diyos na Panginoon, at ang ilan sa kanyang mga lihim, kung malantad, ay maaaring makakuha pa sa kanya ng atensyon ng Diyos na Panginoon. Ang tanging pagkakataon niyang mabuhay ay nasa pagpapanggap na miyembro ng Space-Time Sacred Land at paghingi ng tulong mula sa sinaunang Diyos na si Lily. Gayunpaman, kung si Francis ay lumabas at nakipagkita sa mga miyembro ng Space-Time Sacred Land, may posibilidad na malantad siya. Swish! Naglabas si Francis ng ilang mapagkukunan na maaaring maglagay muli sa kaluluwa at agad na nilamon ang mga ito. Kasabay nito, iniligpit niya ang Space-Time Robe at tinatakan ang kanyang origin energy. Diyos Panginoon! Ang apoy sa katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay agad na naglaho, at ito ay nag-transform sa isang lalaking nakaitim na may nakakatakot na ekspresyon. Ang Panginoon nito ay si Francis, at maging si Francis ay nahirapang protektahan ang kanyang sarili sa sitwasyong ito, ibig sabihin na ang Black Destruction Serpent Dragon ay nasa mas malaking panganib. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay labis na ayaw sa oras na ito. Nakakuha ito ng mas mataas na cultivation kaysa dati at nakakuha pa ng reverse scale ng Destruction Dragon Race, na nagbibigay ng pagkakataong magsikap para sa rurok ng Heavenly Divine Realm, at marahil ay gumawa pa ng isang pagtatangka na maging isang God Lord. Sa labas ng mundo, ang langit at lupa ay napakaitim, isang mundo ng walang katapusang kadiliman at kamatayan. Ang mga nasa loob ay walang kapangyarihan upang matukoy kung sila ay nabuhay o namatay. Ang lahat ay nanginginig sa takot, lumalaban sa napakalaking pressure habang nakatitig sila sa taong nasa gitna ng mundong ito ng kamatayan, ang taong kumokontrol sa kanilang mga kapalaran na nagpasya kung sila ay nabubuhay o namatay. Siya ay may isang ulo ng puting buhok, at ang kanyang solemna at tahimik na mukha ay nagpapakita ng kamahalan.
Ang kanyang itim na mga mata ay parang black hole ng kamatayan na naghahangad na lumunin ang buong buhay. Ito ay isang Diyos Panginoon. Nakatitig sa lalaki ang ancient god Scarlet Firmament habang nabigla ito. Isang Diyos na Panginoon lamang ang maaaring magkaroon ng gayong kapangyarihan. Bilang karagdagan, naramdaman ng sinaunang Diyos na Scarlet Firmament na ang taong ito ay hindi ordinaryong Diyos na Panginoon. Sa sandaling lumitaw ang Diyos na Panginoon sa rehiyon, lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kanyang panawagan. Kahit na ang paggamit ng space-time intent upang subukan at tumakas ay napakahirap para sa ancient god Scarlet Firmament. Paano bababa ang isang Diyos na Panginoon? Ang iba pang miyembro ng Space-Time Sacred Land ay natigilan sa mga salita ng Ancient God Scarlet Firmament. Sa kaibuturan ng madilim na mundong ito, naramdaman nila na ang kanilang buhay ay unti-unting nauubos, at ito lamang ang enerhiya na hindi namamalayan ng taong ito. Lord Heavenly Solitude, hindi ko akalain na personal kang darating. Magalang na yumuko ang Gray-Scaled Elder. Kasabay nito, lumuhad ang lahat ng iba pang miyembro ng Heavenly Demon Hall. Ang pangkat na ito ay talagang hindi simple. Mayroon silang napakalakas na Diyos na Panginoon. Ang sinaunang Diyos Scarlet Firmament ay umuungol sa pagkabigla. Ikaw si Scarlet Firmament. Biglang tumingin ang Diyos Lord Heavenly Solitude sa Ancient God Scarlet Firmament. Ang casual na sulyap na ito ay nagbigay ng walang limitasyong presyon sa Ancient God Scarlet Firmament. Ang nakamamatay na itim na ambon ay nagsimulang hindi namamalayan na nagtipon sa paligid ng Ancient God Scarlet Firmament, na nagpapataas sa bilis ng pagkalamon sa kanyang sigla. Oo. Ginamit ng Ancient God Scarlet Firmament ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ang makamundong enerhiya na ibinibigay ng Diyos Lord Heavenly Solitude habang sinasalubong niya ang kanyang tingin. Sila ay mga miyembro ng Space-Time Sacred Land, at siya mismo ang disipulo ng Space-Time God. Ang isang normal na Diyos na Panginoon ay hindi mangangahas na gumawa ng anuman sa kanya. Bukod dito, ang Diyos na Panginoong ito ay hindi mukhang isang dalubhasa ng isang Diyos Realm Sacred Land. Kaya, ang sinaunang Diyos na Scarlet Firmament ay hindi natakot. Kumpiyansa siya na makakapagbigay siya ng sapat na dahilan para hindi gagawa ng labis na gulo ang God Lord Heavenly Solitude para sa kanyang grupo. Tiningnan ng Diyos Lord Heavenly Solitude ang Ancient God Scarlet Firmament at bahagyang ngumiti. Whoosh! Bigla niyang inabot ang isang kamay, ang kanyang palad ay nakaharap pababa sa Heavenly Demon Hall sa kailaliman ng Arctic Abyss. Nagsimulang maglabas ng origin energy ang palad na imposibleng makita ng isang ordinaryong tao. Pagkaraan ng ilang sandali, ang buong Arctic Abyss ay nagsimulang manginig ng husto. Kung tutuusin, parang nanginginig ang buong mundo sa bingit ng pagbitak. This is the power of a God Lord. This is capable of change the face of the world. Isang sinaunang Diyos ng Space-Time Sacred Land ang nakatitig ng may dilat na mga mata habang siya ay bumubulong sa gulat. Lahat ng nasa ilalim nila ay nanginginig. Ang mga bundok, ilog, at lupa ay nagkawatak-watek. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Yumigting ang mukha ng sinaunang Diyos Scarlet Firmament. Pakiramdam niya ay hindi luhikal ang pagkilos ng Diyos na ito. Bumangon ka. Bulong ng Diyos Lord Heavenly Solitude. Dumagundong. Ang mundo sa ilalim nila ay nabasag, at pagkatapos ay nakita nila ang isang napakalaking itim na globo ng enerhiya na dahan-daang tumataas. Ito. Ang sinaunang Diyos Scarlet Firmament ay nabigla sa itim na globo na ito. Sa loob ng bowl ang ito ng enerhiya ay isang napakalaking selyadong complex ng mga gusali. Ito ay malinaw na ang Heavenly Demon Hall. Aktibo pa rin ang mga defensive array sa paligid ng Heavenly Demon Hall. Ang maraming mga eksperto na nagpanatili ng array ay nagulat lahat. Nakuha ng Diyos Lord Heavenly Solitude ang buong teritoryo ng isang Peak 4-star faction. Sinaunang Diyos Lily. Biglang may naalala ang Ancient God Scarlet Firmament. Malinaw na nilayo ng God Lord Heavenly Demon Hall na ilayo ang kabuuan ng Heavenly Demon Hall, ngunit ang sinaunang Diyos na si Lily ay nasa loob pa rin. Ang Panginoong Heavenly Solitude ay tunay na nagtataglay ng banal na kapangyarihan. Ang Gray-Scaled na Elder ay nagsalita sa nanginginig na boses, isang agitated expression sa kanyang mukha. Ang tanawing ito ay sadyang napakaganda.
Dahil sa kung gaano karaming kaguluhan ang ginawa, ang Heavenly Demon Hall na ito ay hindi na mananatiling umiiral. Natural na mauunawaan niya ang katwiran ng God Lord Heavenly Solitude. Manam. Tumango ang Diyos Lord Heavenly Solitude bilang tugon. Ang itim na bola ng enerhiya na lumalamon sa buong Heavenly Demon Hall ay nagsimulang unti-unting humina hanggang sa ito ay halos 1,000 talampakan lamang ang lapad. Ang pag-urong ng isang dimensyon ay hindi isang napakahirap na gawain. Pagkatapos ng lahat, ang ganap na pag-extract ng napakalaking lugar mula sa lupa ay nangangailangan ng hindi maisip na napakalaking lakas. Whoosh! Ang itim na globo ay lumutang sa gilid ng God Lord Heavenly Solitude. Tulad ng para sa mundo sa ibaba, ito ay sumabog ng hindi na makilala. Sa loob ng Heavenly Demon Hall. Anong nangyari ngayon lang? Naalarma at nataranta ang lahat. Naramdaman lang nila ang pagyanig sa buong Heavenly Demon Hall, ngunit wala na silang ibang alam. Hayaan mo akong tingnan kung ano ang sitwasyon. Nabawi ni Francis ang ilan sa kanyang eye intent. Kung itutulak niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang kakayahang makita, malamang na makikita niya kung ano ang nangyayari sa labas. Swish! 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 Ang kanyang paningin ay tumago sa sunod-sunod na layer. Ang ekspresyon ni Francis ay kumikislap, at pagkatapos ay kumurap muli. Ito. Si Francis ay natigilan, hindi makapagsalita. Matapos makita ang Heavenly Demon Hall, napagtanto niya na ang buong lugar ay lumulutang sa kalangitan. At sa langit ay isang dambuhalang tao na nakasuot ng itim, na tila sentro ng mundo. Ito ay isang Diyos na Panginoon. Anong klaseng kapangyarihan ito? Si Francis ay nabigla. Alam niya na hindi lumaki ang Diyos na Panginoon, ngunit lumiit siya na ang buong Heavenly Demon Hall ay lumiit. Sa sandaling ito, tumingin ang Diyos Lord Heavenly Solitude sa Heavenly Demon Hall at malamig na tumawa. Para masira ang Heavenly Demon Hall sa ganitong paraan, dapat mong bayaran ang katumbas na halaga. Tinitigan ng Diyos Lord Heavenly Solitude ang Ancient God Scarlet Firmament at malamig na sinabi. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng pagkabigla sa puso ng mga miyembro ng Spacetime Sacred Land. Senior, ang dahilan ng bagay na ito ay ang pag-agaw ng Heavenly Demon Hall sa mga miyembro ng Spacetime Sacred Land. Ang sinaunang Diyos na Scarlet Firmament, natatakot, ay nagmamadaling nagsimulang magpaliwanag. Ilang miyembro ng Spacetime Sacred Land ang namatay. At ilang miyembro ng Heavenly Demon Hall ang namatay. Malamig na tanong ng Diyos Lord Heavenly Solitude, hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Agad na tumahimik ang mga miyembro ng Spacetime Sacred Land. Hindi ganoon ang pagkalkula ng mga bagay. Paano maikukumpara ang mga tao ng Heavenly Demon Hall sa mga tao ng Spacetime Sacred Land? Mahinang bamulong ang isang rank 9 Ancient God, na hindi napigilan ang sarili. Siya ay isang peak rank 9 Ancient God na dumating kasama ang Ancient God Scarlet Firmament, at siya ang pangalawa sa pinakamakapangyarihan sa team mula sa Spacetime Sacred Land. Ang ekspresyon ng Diyos Lord Heavenly Solitude ay hindi nagbabago, na parang wala siyang narinig, ngunit pagkatapos, lumingon siya sa sinaunang Diyos na Scarlet Firmament at nagpahayag, hindi kita papatayin, ngunit ang iba sa kanila ay dapat mamatay. Ang Ancient God Scarlet Firmament ay ang disipulo ng Spacetime God, at ang Diyos Lord Heavenly Solitude ay talagang hindi nang ahas na gumawa ng anuman sa kanya. Senior, ito. Ngumisi ang Ancient God Scarlet Firmament at naghanda ng sasabihin. Kaboom! Ang itim na fog ay agad na nagsama-sama sa mabagsik na multo, at ang miyembro ng Spacetime Sacred Land na nagsalita ilang sandali lang ang nakalipas ay agad na nahuli. Hindi, patawarin mo ako. Pagkatapos ng ilang hiyawan, nagkalat ang itim na fog, at wala na ang rank 9 Ancient God. Ang Diyos Panginoong Heavenly Solitude ay kumilos na parang wala siyang ginawa. Tahimik ang lahat, at nagsimula ang takot sa kamatayan sa lahat ng miyembro ng Spacetime Sacred Land. Ang Panginoong Diyos na ito ay papatayin ang isang miyembro ng Spacetime Sacred Land ng walang salita. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay tiyak na magpapagalit sa Spacetime Sacred Land. Maliban kung ang paksayo ng God Lord Heavenly Solitude ay makakalaban sa Spacetime Sacred Land, hahabulin siya ng Spacetime Sacred Land, kahit saang zone siya tumakbo.
Nakita ni Francis ang lahat ng ito mula sa loob ng Heavenly Demon Hall, at nadouble ang kanyang pagkabigla. Noon pa man ay naniniwala siya na hindi malaki ang agwat sa pagitan ng Godlords at Rank 9. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano siya kawalang muwang. Ang mga Godlord ay ang tunay na mga Diyos ng sinaunang Desolate Realm of Gods. Susunod. Ang tinig ng Diyos Lord Heavenly Solitude ay parang pagpapahayag ng kamatayan. Sa sandaling ito, ang lahat ng miyembro ng Spacetime Sacred Land, hindi kasama ang Ancient God Scarlet Firmament, ay nakaramdam ng paninigas, ang kanilang mga kaluluwa ay nanginginig sa takot. Mamatay. Nagsalita ang Diyos Lord Heavenly Solitude, at ang lahat ng nakamamatay na itim na fog sa mundong ito ng kadiliman ay nagsimulang umahan. Ngunit sa sandaling ito, ang Diyos Panginoong Heavenly Solitude ay biglang ngumisi. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagbago ang kanyang ekspresyon mula nang dumating siya. Tumigil ka. Umalangaw-ngaw sa mundo ng kadiliman ang isang transcendent at napapanahon na boses, na tila nagmula sa malayong dimensyon. Sa sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang lumitaw sa itaas, at pagkatapos ay dahan-daang gumuho ang mundo ng kadiliman. 1350. Tumigil ka. Umalangaw-ngaw sa mundo ng kadiliman ang isang transcendent at napapanahon na boses, na tila nagmula sa malayong dimensyon. Sa sandaling ito, ang kataas-taasang Diyos na si God Lord Heavenly Solitude ay biglang tumigil at itinaas ang kanyang ulo. Ang boses na ito. Isang masayang sorpresa ang sumilay sa mga mata ng Ancient God Scarlet Firmament. Sa sandaling ito, isang maliwanag na sinag ng liwanag ang bumagsak mula sa langit. Ang mundo ng kadiliman ay nagsimulang dahan-daang gumuho, tulad ng maitim na ulap na nag-aalis pagkatapos ng isang bagyo. Ngunit nang makita ng lahat ang labas ng mundo, muli silang natigilan. Iyon ay, ang grayscale na matanda ay nabigla sa gulat. Sa kalangitan, ang mga pilak na sinag ng liwanag ay nagsalubong, na lumilikha ng isang napakasalimuot na larawan. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang pares ng napakalaking pilak na mata sa kalangitan. Ang mga mata na ito ay tila isang mundo, isang universo. Sa loob ng mga ito ay hindi mabilang na kumikislap na mga bituin. Ang sinumang tumingin sa mga mata na ito ay madarama na parang pumasok sila sa isang ganap na hindi kilalang dimensyon. Ang napakalaking pares ng pilak na mata ay tila naging vault ng langit, na nilamon ang lahat. Lahat ay parang maliliit na langgam sa ilalim ng mga pilak na mata, nanginginig ang kanilang mga katawan habang hindi nila namamalayan na sumuko sa kapangyarihang ito. Bagamat ang mundo ng kadiliman ay naglaho, ang lahat ay natatakpan na ngayon ng isang pilak na liwanag. Ito ay isang malabo na mundo na tila hindi makatotohanan. Anong nangyayari? Naalarma lahat ang mga eksperto ng Heavenly Demon Hall. Gayunpaman, ang ilang mga inapo ng Spacetime God ay nahulaan na sa isang bagay, at habang tinitingnan nila ang mga matang iyon na nakakulong sa langit, ang mga ekspresyon ng pagsamba at pagsamba ay lumitaw sa kanilang mga mukha. Guru. Lumuhad ang sinaunang Diyos Scarlet Firmament at magalang na sinabi. Kasabay nito, ang lahat ng iba pang miyembro ng Spacetime Sacred Land ay lumuhad at sabay-sabay na sumigaw, Panginoong Diyos. Lahat sila ay nabigla. Hindi nila akalain na pinagmamasdan ng Panginoong Diyos ang kanilang operasyon sa buong oras na ito. Noong nasa panganib sila, ginamit ng Spacetime God ang kanyang pinakamataas na kakayahan upang malumpasan ang kalawakan at bumaba sa lugar na ito. Kung hindi niya ginawa, ang Diyos Lord Heavenly Solitude ay pumatay ng isa pang sinaunang Diyos ng Spacetime Sacred Land. Panginoong Diyos. Ang lahat ng miyembro ng Heavenly Demon Hall ay natakot na nakatingin sa mga miyembro ng Spacetime Sacred Land. Mayroon lamang isang tao sa Spacetime Sacred Land na binanggit sa ganitong paraan ang Spacetime God ay ng 8 Great God Eyes, ang ninuno ng lahat ng eye bloodlines na nakalink sa Spacetime Intent. Siyempre, ang pilak na langit na sumasaklaw sa mata sa kalangitan ay hindi ang aktwal na katawan ng Spacetime God, ngunit ang kapangyarihan na ipinadala niya sa kalawakan. Kahit na ang Antian Zone ay katabi ng Yangling Zone, ang Spacetime Sacred Land ay napakalayo mula sa Arctic Abyss.
Ang isang ordinaryong rank 3 o 4 true god na lumilipad ng walang tigil ay aabutin ng halos 10 taon upang lampasan ang distansya, ngunit ginamit ng space-time god ang kanyang space-transcending power para direktang bumaba sa lugar na ito. Paano magiging ganito? Bakit binibigyang pansin ng space-time god ang lugar na ito? Pinagpawisan ng malamig ang kulay abong elder. Ang bilang ng mga individual na maaaring tawaging mga Diyos sa Ancient Desolate Realm of Gods ay maaaring bilangin gamit ang mga daliri. Sila ang kinikilala ng publiko na mga Panginoong Diyos ng Ancient Desolate Realm of Gods at sa asensya ay makapangyarihan sa lahat. Lahat ng miyembro ng Heavenly Demon Hall ay nakatingin sa gulat at takot sa mga pilak na mata sa kalangitan. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman nila ang kapangyarihan ng isang Diyos, ngunit hindi nila inaasahan na tatayo sila sa pagsalungat dito. Space-time. God. Nagdilim ang ekspresyon ng Diyos Lord Heavenly Solitude. Hindi rin niya inaasahan na makikialam ang space-time God. Sa loob ng Heavenly Demon Hall, nakikita ni Francis ang lahat ng nangyayari sa labas. Anong baliktad? Napatulala si Francis. Kanina, naniniwala si Francis na papatayin ng God Lord Heavenly Demon Hall ang lahat ng iba pang miyembro ng Space-Time Sacred Land. Siyempre, kasama dito ang kanyang sarili at ang sinaunang Diyos na si Lily din. Hindi niya akalain na, nang papatayin na ng Diyos Lord Heavenly Solitude ang pangalawang tao, biglang mamagitin ang Space-Time God. Ang Space-Time God ay, isa sa 8 Great God Eyes. Tinitigan ni Francis ang mga pilak na mata sa kalangitan. Thump thump. Thump thump. Ang kanyang kaliwang mata ay pumipintig na nagpapadala sa kanya ng isang hindi pa naganap na kaguluhan. Kung ang espiritual na mata ng Diyos ay tunay na siyam na mata ng Diyos, darating ang araw na maaabot din niya ang matayog na antas na ito, maging isang eksperto sa Diyos ng sinaunang Desolate Realm of Gods, upang mamuno sa lahat ng walang hanggan. Nang maisip niya ito, bumalot sa kanyang puso ang pag-iibigan at kabayanihan. Anong nangyayari? Diretsa ang tanong ng sinaunang Diyos na si Lily. Ilang sandali lang ang nakalipas, naramdaman niya na ang mapang-api na enerhiya ng kamatayan ay naglaho. Naramdaman ng sinaunang Diyos na si Lily na alam ni Francis ang nangyayari. Ang kapangyarihan ng isang God ay deity ay bumaba na, diretsyong sabi ni Francis. Panginoong Diyos. Nagulat ang sinaunang Diyos na si Lily, baka sa kanyang mukha ang kasiyahan. Dahil personal na nagpakita ang Panginoong Diyos, wala na sila sa anumang panganib. Sa kaibahan, ang Heavenly Demon Hall. Hindi, paano nangyari iyon? Ang brat na iyon ay nagsasalita ng walang kaparerekon. Natigilan ng sinaunang Diyos Nether Spring, at pagkatapos ay sumigaw siya sa galit. Kung ginamit ng Heavenly Demon Hall ang lahat ng paraan sa kanilang pagtatapon mula pa sa simula, ang Space-Time Sacred Land ay walang pagkakataong manalo at malamang na magdusa ng mabibigat na casualty. Hindi sila nang ahas na lumampas sa dagat dahil sa Space-Time God. Ngunit ngayon, sinasabi ni Francis na ang kapangyarihan ng Space-Time God ay bumaba sa lupaing ito. Kahit ang Ancient God Nether Spring ay hindi nakatitiyak kung ano ang mangyayari sa puntong ito. Biglang lumingon ang malalaking pilak na mata sa langit. Kasabay nito, hindi mabilang na spatial blur ang lumitaw sa buong rehiyon. Ang mga dalubhasang iyon na may kasanayan sa space-time intent ay biglang nadama na ang nakapalibot na space-time ay kakaiba, at sila ay naging hindi kaya na gumamit ng space-time na enerhiya. Ito ang kapangyarihan ng space-time God ganap na kontrol sa space-time. Whoosh! Ang napakalaking pares ng mga mata ay nakatuon sa God Lord Heavenly Solitude. Sa isang iglap, ang Diyos Lord Heavenly Solitude ay naging malagim na mapatla, isang patak ng itim na dugo na dumadaloy sa sulok ng kanyang mga labi. Nanginginig ang kanyang mga paa na parang malapit ng magpatira pa. Isang spatial projection lang ay ganito kalakas. Natigilan ng Diyos Lord Heavenly Solitude. Lumilitaw na minamaliit niya ang kapangyarihan ng isang Diyos. Thud. Ang mga miyembro ng Heavenly Demon Hall sa paligid ng God Lord Heavenly Solitude ay walang lakas na lumaban at agad na lumuhod. Pagkatapos lumuhod, ang kanilang mga galaw ay naging lubhang matigas, na tila sila ay gumagalaw sa slow motion. Panginoong Diyos, plano mo bang personal na kumilos laban sa nag-iisang Diyos na Panginoon tulad ko?
Sumabog ang katawan ni God Lord Heavenly Solitude ng may pinakamataas na lakas upang labanan ang nakapalibot na space-time pressure. Minaliit niya ang sarili at itinaas ang status ng space-time God bago inakusahan ang space-time God na binyo-bully siya. Ang isang makapangyarihang Diyos na Panginoon na tulad mo ay hindi sa tingin ay nakakahiya na salakayin ang mga sinaunang Diyos. Ngumisi ang sinaunang Diyos Scarlet Firmament. Bilang alagad ng space-time God, siya ang may pananagutan sa paglutas ng anumang mga problema para sa kanyang Panginoon na magagawa niya. Ito. Natahimik ang Diyos Lord Heavenly Solitude. Iniisip pa niya na marahil ang space-time God ay nanunood sa buong oras, naghihintay para sa kanya na kumilos. Kapag napatay niya ang isang sinaunang Diyos ng space-time sacred land, ang space-time God ay may lahat ng dahilan para patayin siya. Panginoong Diyos, ang aking mga aksyon ngayon ay ganap na dahil pinangunahan ng disipulo ng inyong kamahalan ang isang grupo upang salakayin ang Heavenly Demon Hall, na nagdulot ng napakalaking pinsala at malaking pagkawala ng buhay, agad na sabi ng Diyos Panginoong Heavenly Solitude. Mula sa pananaw na ito, ang Diyos Lord Heavenly Solitude na pumatay sa isang sinaunang Diyos ng space-time sacred land ay lubos na nauunawaan. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ng space-time sacred land ay sumalakay ng walang negosasyon. Sabi nga, ang Heavenly Demon Hall ang unang nagkamali. Handa kaming magbayad ng nararapat na kabayaran para sa lahat ng miyembro ng space-time sacred land na napatay. Agad na inamin ng Diyos Lord Heavenly Solitude ang kanyang mga pagkakamali at nagmungkahi ng kabayaran. Ang mga aksyon ng Heavenly Demon Hall ang dahilan ng labanan sa pagitan ng dalawang paksayon. Bukod dito, handa na siyang magbayad ng kabayaran para sa namatay ng space-time sacred land. Sa puntong ito, ang namatay sa space-time sacred land ay binubuo ng taong pinatay ng Diyos Lord Heavenly Solitude ilang sandali ang nakalipas at ang dalawang pangunahing disipulo ng space-time sacred land na unang nakuha at pinatay ng Heavenly Demon Hall. Para sa isang Diyos na Panginoon, ang kabayaran para sa tatlong pagkamatay na ito ay hindi gaanong mahalaga. Ito. May gustong sabihin ng Ancient God Scarlet Firmament, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa labanang ito, ang Heavenly Demon Hall ang nagtamo ng matinding pagkatalo, at ngayon, nagmumungkahi itong magbayad ng kabayaran sa space-time sacred land. Kung patuloy na itulak ng space-time sacred land ang bagay na ito, masisira nito ang reputasyon nito bilang isang sacred land. Hayaan mo na. Mga miyembro ng space-time sacred land, umalis sa lugar na ito. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang mundo sa isang tinig na umabot sa kaibuturan ng kaluluwa ng isang tao. Ito ang ikalawang hanay ng mga salita na binigkas ng space-time God. Ang una ay upang ihinto ang labanan, at ang pangalawa ay nagtapos sa buong bagay. Oo. Sabay-sabay na sagot ng mga miyembro ng space-time sacred land. Pagkasabi noon ay naglaho ang mga pilak na mata sa langit. Wala na. Agad na tumayo ang mga miyembro ng Heavenly Demon Hall, isang malaking bigat ang naalis sa kanilang mga katawan. Bagamat wala na ang space-time God, nananatili pa rin ang hindi nakikitang pressure sa kanilang mga katawan. Walang makatitiyak na, kung hindi gagawin ng Heavenly Demon Hall ang ipinangako, maaaring bumaba muli ang kapangyarihan ng space-time God. Ito ang kabayaran. Ang Diyos Panginoong Heavenly Solitude ay naglabas ng isang interspatial na dimensyon. Ang halaga ng mga nilalaman nito ay higit pa sa sapat na nagkakahalaga ng tatlong buhay. Ginoong Diyos Panginoon, palabasan ang aming mga tao. Agad na sinabi ng Ancient God Scarlet Firmament. Natural na naiintindihan ng Diyos Lord Heavenly Solitude kung ano ang tinutukoy ng sinaunang Diyos na Scarlet Firmament. Bees. Isang puwang ang biglang lumitaw sa itim na globo ng enerhiya sa kanyang tagiliran. Mga miyembro ng space-time sacred land, umalis sa Heavenly Demon Hall. Isang malamig at masasamang boses ang umalangaw-ngaw sa bawat sulok ng Heavenly Demon Hall. Sasamahan kita. Tumingin si Francis sa sinaunang Diyos na si Lily at sinabi. Nakita niya ang lahat ng nangyari ngunit hindi niya alam ang eksaktong detalye. Ipinagpalagay ni Francis na ligtas na makakaalis ang mga miyembro ng space-time sacred land, ngunit hindi ito masasabi para sa kanya. Nang walang pagdadalawang isip, umalis ang sinaunang Diyos na si Lily kasama si Francis.
Ang Black Destruction Serpent Dragon, Winford, at ang maliit na paws ang magnanakaw ay matagal nang nadala sa interspatial na dimensyon ni Francis. Whoosh! Whoosh! Dalawang figure ang lumipad mula sa itim na globo. Sinaunang Diyos Lily. Nakita ng Ancient God Scarlet Firmament na magaling ang sinaunang Diyos na si Lily at nakalusot pa nga siya, kaya agad itong napasigaw sa tuwa. Manem! May iba na ba? Nalilitong tumingin kay Francis ang sinaunang Diyos Scarlet Firmament. Naalala niya na nagpadala lamang siya ng sinaunang Diyos na si Lily upang makalusot sa Heavenly Demon Hall. Ang iba pang miyembro ng Spacetime Sacred Land ay nagulat kay Francis. Hindi rin nila siya nakilala. Buzz! Swish! Nagpakita si Francis ng Spacetime Intent at gumamit ng Spatial Blink para sumali sa mga miyembro ng Spacetime Sacred Land. Nagulat lahat ang mga miyembro ng Spacetime Sacred Land. Napakabata pa ng taong ito at walang Eye of Spacetime, ngunit ang kanyang Spacetime Intent ay napakabigat. Pwede na ba tayo? Tanong ng sinaunang Diyos na si Lily. Okay. Hindi nagtanong ang mga miyembro ng Spacetime Sacred Land. Ipinapalagay nila na si Francis ay isang tao na inilabas ng sinaunang Diyos na si Lily mula sa Heavenly Demon Hall. Kung isasama nila siya, maaaring makakuha sila ng ilang impormasyon mula sa kanya. Bukod dito, si Francis ay nagpakita ng kahangahangang lakas at talento, at mas mabuti kung siya ay sumali sa Spacetime Sacred Land. Pagkatapos, kinuha ng mga miyembro ng Spacetime Sacred Land si Francis at umalis sa lugar. Tara na! Tumahol ang Diyos Lord Heavenly Solitude. Bagamat nakuha nila ang atensyon ng isang Diyos, sa kabutihang palad ay walang anumang malaking insidente. Habang naghahanda silang umalis, naiinip na naglabas ng message token ang Grayscaled Elder. Ano? Ang Heaven's Legacy Cat ay kinuha. Ang Grayscaled Elder ay tumawag sa alarma. Natural na sinaunang Diyos Netherspring ang nagpadala ng mensahe. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa labas kanina. Ngayon lang, nang umalis siya sa Heavenly Demon Hall, nalaman niyang nawala si Francis kasama ang mga tao mula sa Spacetime Sacred Land. Sa mga salitang ito, ang ekspresyon ng Diyos Lord Heavenly Solitude ay naging lubhang madilim, at siya ay nagsalita ng napakabagal at malamig. Ang Heaven's Legacy Cat ay wala sa Heavenly Demon Hall. 1351. Sinundan ni Francis ang Spacetime Sacred Land team habang lumilipad ito sa malayo. Sinaunang Diyos Lily, sino ang taong ito? Sa wakas ay hindi naiwas ang magtanong ng isang miyembro ng pangkat. Bata pa si Francis, ngunit isa na siyang rank 8 Ancient God. Higit pa rito, kahit na walang Eye of Spacetime, napakahusay niya sa Spacetime Intent. Kahit na sa Spacetime Sacred Land, magiging mahirap na makahanap ng isang alagad na kasing husay ni Francis. Nakilala ko siya habang nakalusot sa Heavenly Demon Hall. Isa rin siyang infiltrator, at dahil lang sa pagtutulungan naming dalawa ay nakaligtas kami. Sinulyapan ng sinaunang Diyos na si Lily si Francis bago sinabi. Sa Heavenly Demon Hall, hindi niya nakita ang totoong anyo ni Francis. Natukoy lamang niya sa boses nito na hindi ganoon katanda si Francis. Kanina, nang makita niya ang totoong anyo ni Francis, bahagyang natigilan siya. Si Francis ay may magandang hitsura at mahusay na tindig. Kasama ang mahiwagang kaliwang mata at mapangarapin na pilak na buhok, mas lalo siyang naging palaisipan at nakakabighani. Isang infiltrator. Nagulat lahat ang mga miyembro ng Spacetime Sacred Land. Hindi nila inaasahan na ito ang pagkakakilanlan ni Francis. Interesado rin silang marinig na ang sinaunang Diyos na sina Lily at Francis ay tumulong sa isa't isa upang mabuhay. Ang sinaunang Diyos na si Lily ay isa ng rank 9 Ancient God, at sino mang makakatulong sa kanya ay tiyak na hindi simple. Anong faction ang miyembro ng Good Sir? Direktang tanong ng Ancient God Scarlet Firmament. Ang isang tao sa talento ni Francis ay malamang nakabilang sa isang malaking paksayon, marahil kahit isang God Realm Sacred Land. Ngunit kung si Francis ay kabilang sa isang malaking paksayon, bakit siya nag-iisang pumasok sa Heavenly Demon Hall? Bilang karagdagan, interesado rin siyang marinig kung ano ang layunin ni Francis sa paglusot sa Heavenly Demon Hall. Anong uri ng layunin ang magiging sulit sa kanyang pakikipagsapalaran ng mag-isa sa gayong panganib?
Espiritual na lahi, Francis, direktang sabi ni Francis. Sa pagbunyag ng kanyang hitsura, napakadaling malaman kung sino siya, kaya hindi na niya kailangang itago ito. Espiritual na lahi. Nagsimulang mag-isip ang mga miyembro ng Spacetime Sacred Land. Magpaalam muna itong si Hanford. Sa hinaharap kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ako mismo ang bibisita para magpasalamat sa inyong lahat. Agad na nagpaalam si Francis. Hiniram lang niya ang kamay ng Spacetime Sacred Land para makatakas sa Heavenly Demon Hall, ngunit hindi niya nilayo na maglakbay kasama sila pabalik sa Spacetime Sacred Land. Pagkatapos ay paalam. Ang sinaunang Diyos na Scarlet Firmament ay hindi sinubukang panatilihin siya. Paalam. Nagpaalam si Francis sa sinaunang Diyos na si Lily at umalis. Ngunit pagkatapos ng kaunting distansya, bigla siyang huminto. Subukan natin ang spatial shift. Nangangailangan ng spatial shift ng level 6 space intent, at bago pa ito makamit, sinimulan ni Francis na intindihin ito. Sa oras na ito, nahawakan na niya ang 70 hanggang 80% nito. Upang madagdagan ang pagkakataong magtagumpay, isinuot ni Francis ang spacetime robe. Bees. Thwish. Isang spatial vortex ang nagsimulang umikot sa paligid ni Francis. Unti-unti, lumiit ang spatial vortex, ngunit tumindi ang spatial ripples. Ilang sandali pa, bumagsak ang katawan ni Francis sa maliit na spatial vortex. Mahigit 10 milyong li ang layo. Bees. Swoosh. Isang spatial vortex ang biglang lumitaw, at ang figure ni Francis ay dahan-daang lumabas mula rito. Ang isang shift ay maaaring sumaklaw ng higit sa 10 milyong li. Natigilan si Francis. Ang distansyang ito ay 12-dosenang beses na mas malaki kaysa sa distansyang sakop ng instant movement. Siyempre, ito ang unang pagkakataon na gumamit si Francis ng spatial shift. Mayroon pa siyang puwang para pagbutihin. Bilang karagdagan, kahit na ang spatial shift ay maaaring sumaklaw ng higit na distansya kaysa sa instant movement, ang sining na ito ay nangangailangan ng mas maraming oras upang maghanda, oras kung saan siya ay madaling magambala. Sinaunang Diyos Lily, paano mo nakilala si Francis? Ano ang kanyang layunin sa pagpasok sa Heavenly Demon Hall? Ilang miyembro ng pangkat ang agad na nagsimulang magtanong sa sinaunang Diyos na si Lily. Nabangga ko siya habang sinusubukang pumasok sa Secret Hall. Ang layunin niya ay iligtas ang kanyang alagang hayop, direktang sagot ng sinaunang Diyos na si Lily. Iligtas ang kanyang alaga. Sinaunang Diyos Lily, niloko ka ng batang iyon, hindi ba? Ang isang matandang asul na buhok na rank 8 Ancient God ay bahagyang ngumiti. Sa kanyang pananaw, kahit na ang sinaunang Diyos na si Lily ay may kahangahangang talento at kakila-kilabot na lakas, siya ay napakabata pa at kulang sa karanasan. Ang sinaunang Diyos na si Lily ay malamig na sumulyap sa taong ito, ngunit hindi siya tumugon. Tama, sinaunang Diyos na si Lily, sa iyong lakas, kahit na naharap ka sa anumang panganib, na si Francis ay hindi dapat tumulong sa iyo sa anumang bagay, biglang sabi ng Ancient God Scarlet Firmament. Kanina, kasama si Francis, masyadong awkward para sa kanya na magsabi ng kahit ano. Nagawa kong makapasok sa rank 9 ng buo dahil sa kanya. Iniwan ito ng sinaunang Diyos na si Lily, hindi nagsasaad ng masyadong detalyadong paliwanag. Ano? Ang mga miyembro ng Spacetime Sacred Land ay natigilan ng marinig ito. Si Francis ang tumulong sa sinaunang Diyos na si Lily sa pagpasok sa rank 9. Mayroong ilang mga tao na naruroon na pa rin ang rank 8 Ancient Gods, at lahat sila ay sabik na malaman kung paano tinulungan ni Francis ang sinaunang Diyos na si Lily na makapasok sa rank 9. Ngunit sa sandaling ito, biglang bumaba ang mapang api na enerhiya ng kamatayan, at nagdilim ang mundo. Lahat ng miyembro ng Spacetime Sacred Land, kabilang ang Ancient God Scarlet Firmament, ay naging solemn. Lahat sila ay lubos na pamilyar sa enerhiya na ito. Ito ay pag-aari ng walang iba kundi ang Diyos Panginoong Heavenly Solitude. Swish! Biglang may lumitaw na itim na figure sa kanilang harapan. Ang masasamang tingin ni God Lord Heavenly Solitude ay bumungad sa kanila, ang kanyang ekspresyon ay malungkot at maasim. Nasaan si Francis? Prangka na tanong ng Diyos Lord Heavenly Solitude.
Sa paglabas ng hitsura ni Francis, agad siyang nakilala ng Heavenly Demon Hall. Wala na, agad na sabi ng Ancient God Scarlet Firmament. Wala na. Haha, masyadong insincere ang space-time sacred land mo. Naglabas ka talaga ng outsider. Malamig na bumantong hininga ang God Lord Heavenly Solitude, at ang hindi nakikitang pressure ay agad na nagpabigat sa mga miyembro ng space-time sacred land. Lahat sila ay ngumisi, nakitang kahit huminga ay nahihirapan, at ang ilan sa kanila ay nanlilisik ng masama sa sinaunang Diyos na si Lily. Mukhang hindi namin sinama si Francis, ngunit sinundan kami ni Francis. At hindi namin sinabi na miyembro siya ng Space-Time Sacred Land. Walang takot na sinabi ng sinaunang Diyos na Scarlet Firmament. Tiwala siya na walang gagawin sa kanila ang Diyos Lord Heavenly Solitude. Pagkatapos ng lahat, wala silang ginawang mali, at naruroon pa rin ang nakakatakot na presyon ng Space-Time God. Mabuti, mabuti. Nanlalaki ang mga mata ni God Lord Heavenly Solitude habang nakatitig sa grupo, pinipigilan ang enerhiya ng kamatayan na kumakalat sa lugar. Kung hindi dahil sa katotohanang ginagawa ng Diyos Lord Heavenly Solitude ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang sarili, lahat ng ordinaryong rank 8 ancient gods na naruroon ay nawalan na ng buhay. Mula dito, makikita kung gaano kagalit ang Diyos Lord Heavenly Solitude. Ngunit ito ay lubos na nauunawaan. Ang kanyang pangunahing layunin sa pagbisita sa Heavenly Demon Hall ay ang kunin ang Heaven's Legacy Cat. Ang pagkuha ng mga resulta ng pananaliksik at iba pang mga kayamanan ay pangalawa. Sa kabila nito, sa kanyang pagbisita, tumakbo siya sa Space-Time God at napahiya. Ang mas mahalaga, ang Heaven's Legacy Cat ay nawala. Nagtitiwala ako na ang lahat ng miyembrong ito ng Space-Time Sacred Land ay hindi sinasadyang linlangin ako. Ang Diyos Lord Heavenly Solitude ay unti-unting kumalma. Ang taong iyon ay nagnakaw ng maraming kayamanan at mahalagang mapagkukunan mula sa Heavenly Demon Hall at pinatay ang maraming eksperto sa Ancient God. Saang direksyon siya umalis ngayon lang? Prangka na tanong ng Diyos Lord Heavenly Solitude. Wala na siyang dahilan para i-target ang Space-Time Sacred Land. Malamang kakaalis lang ni Francis at malamang na maabutin pa. Ang mga miyembro ng Space-Time Sacred Land ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ano nga ba ang napaka-espesyal sa Francis na ito na personal na pupuntahan ng Diyos Lord Heavenly Solitude para hulihin siya? Sa ganoong paraan, itinuro ng sinaunang Diyos na si Lily ang isang daliri. Ang ekspresyon ng Ancient God Scarlet Firmament ay kumikislap, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang sinaunang Diyos na si Lily ay natural na tumuturo sa maling direksyon, ang eksaktong kabaligtaran na direksyon kung saan umalis si Francis. Natigilan si God Lord Heavenly Solitude at wala ring sinabi. Sa pag-iimbestiga kay Francis, natural niyang nalaman na si Francis ay kabilang sa espiritual na lahi, at ang sinaunang Diyos na si Lily ay eksaktong itinuro ang tapat na direksyon ng espiritual na lahi. Ngunit maaaring hinulaan ni Francis na hahabulin siya ng Heavenly Demon Hall, kaya't ang pagpunta niya sa kabilang direksyon ay lubos na nauunawaan. Swish! Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang Diyos Panginoong Heavenly Solitude. Nabawi ng mundo ang ningning nito, at naalis ang bigat sa katawan ng lahat. Sinaunang Diyos Lily, bakit mo ginawa iyon? Nakasakit ka ng isang Diyos na Panginoon. Tanong agad ng matanda na may asul na buhok. Lahat sila ay nakadama ng pananibik, paggalang, at takot sa mga Panginoong Diyos. Tinulungan niya akong makapasok sa rank 9, kaya tutulungan ko siya ngayon, hindi nababagabag ang sinaunang Diyos na si Lily habang mahinang sumagot. Sa totoo lang, ang pagtulong ni Francis sa kanya na makapasok sa rank 9 ay bahagi ng isang deal, at natupad na ng magkabilang panig ang kanilang mga dulo ng bargain. Tara na! Tumahol ang sinaunang Diyos Scarlet Firmament. Bagamat nilinlang ng Ancient God Lily ang God Lord Heavenly Solitude, kahit na nabigo ang God Lord Heavenly Solitude na mahuli ang kanyang target, wala siyang anumang matibay na ebidensya para i-claim na nilinlang siya ng Space-Time Sacred Land. Gayunpaman, kung babalik siya upang tanungin sila muli, ito ay magiging problema. Swoosh! Mabilis na umalis sa lugar ang mga miyembro ng Space-Time Sacred Land.
Para naman kay Francis, abala siya sa pagsasaliksik ng spatial shift, hindi niya alam na nakaiwas siya sa isang nakamamatay na krisis. Biz. Swoosh. Isang lalaking nakasuot ng pilak ang lumitaw sa gitna ng isang spatial vortex. Bagaman ito ay nangangailangan ng maraming enerhiya, ito ay lubos na katumbas ng halaga dahil sa layo na nilakbay. Si Francis ay labis na nasisiyahan sa spatial shift. Ang ancient desolate realm of gods ay napakalawak, at bawat paglalakbay ay mahaba at nakakainip. Ito rin ang dahilan kung bakit halos lahat ng tunay na Diyos at sinaunang Diyos ay susubukang unawain ang layunin sa kalawakan. Naglakbay si Francis gamit ang spatial shift, paminsan-minsan ay nagpapahinga. Wala pang 10 araw, nakarating siya sa labas ng Black Devil Peak. Nagtataka ako kung kumusta ang ancient god floating spirit at ang iba pa. Pag-iisip ni Francis. Nablock ang kanyang mga paraan sa pakikipag-usap nang makapasok siya sa Heavenly Demon Hall, kaya hindi na nakipag-ugnayan si Elder Floating Spirit at ang iba pa kay Francis. Sa ngayon, ang yugto ng panahon para sa misyon ng pangangalakal ng espiritual na lahi ay tapos na. Ang pangkat ng espiritual na lahi ay malamang na nakabalik na. Biz. Ginamit ni Francis ang kanyang kaliwang mata upang pagmasdan ang Black Devil Peak. Mula nang mag-evolve ang kanyang God's spiritual eye, lumawak ang saklaw ng paningin nito, at mas nakakakita pa ito. Bukod dito, habang ginagamit ang kanyang mata, hindi siya matutuklasan ng sinuman, ngunit ang divine sense ay magiging dahilan upang agad siyang ma-detect ng mga eksperto sa parehong antas. Malamang umalis na sila. Nag-obserba si Francis sa maraming lugar, ngunit wala siyang nakitang palatandaan ng sinumang eksperto sa espiritual na lahing. I wonder how Kane. Biglang may naalala si Francis at bumulong sa sarili. Noong panahong iyon, naghahanda siyang sabihin sa spiritual race elders na isama si Kane sa kanilang pag-alis, ngunit sa kalagitnaan, nakidnap si Fernan, kaya hindi niya naibigay ang kahilingang ito. Hanggat sinabi ni Kane sa spiritual race elders ang lahat, walang alinlangang magbibigay ng tulong ang ancient god floating spirit. Ngunit nang obserbahan ni Francis ang tirahan ni Kane, nagdilim ang kanyang tingin. Sa panlabas na tuktok, isang bahay ang napapaligiran ng mga alagad sa labas ng tuktok. Kane, lumabas ka at makipagpalitan ng mga pointer sa amin. Isang matangkad at kalansay na kabataan ang malakas na tumawa. Basta matalo mo ako, maaari mong bawiin ang average na kalidad na banal na artifact na nawala mo sa akin at maging numero 1 disipulo ng Outer Peak na malapit nang pumasok sa Inner Peak. Tumawa ang binata habang patuloy sa pangungutya. Bilisan mo at lumabas, Kane, duwag mong pagong. Ilang dosenang Outer Peak disciples ang sumali. Kane, ilang beses na akong humingi ng instruction sa iyo, pero hindi mo ako binibigyang mukha. Dahil iyon ang kaso, kailangan kong sirain ang pinto mo. Ang skeletal youth ay nagbigay ng mabangis na ngiti at sumugod sa pinto. Ngunit biglang, isang kakilakilabot na presyon ang bumaba. Boom! Bang! Ang skeletal youth ay nagsuka ng dugo habang siya ay hinaipan pa atros. 1352. Sa loob ng kanyang silid, narinig ni Kane na ang skeletal youth ay malapit nang sirain ang kanyang pinto at nanginginig. Dahil pareho silang Outer Peak disciples, ang skeletal youth ay parurusahan dahil sa pagpilit niyang pumasok sa silid ng kapwa niya disipulo. Gayunpaman, ang mga aksyon ng skeletal youth ay nasa utos ng True God Cloudbreaker, at ang True God Cloudbreaker ay isa ng marangal at iginagalang na pangunahing disipulo. Ang katulong na namamahala sa mga Outer Peak na mga disipulo ay hindi nais na masaktan ang True God Cloudbreaker, kaya pumikit siya. Alam na hindi niya maiiwasan ang laban na ito, binuksan ni Kane ang kanyang pinto. Pero biglang may bumaba sa harapan niya. Sa parehong sandali, isang nakakagulat na presyon ang kumalat palabas. Ang kalansay na binata ay agad na itinapon pabalik sa lupa, hindi na nakabangon muli ng ilang oras. Ang iba sa lugar ay agad na naramdaman na may isang bundok sa kanilang mga balikat, at nakita nila kahit na hirap na tumayo. Ito sino? Senior Kuya. Ang skeletal youth ay nakatingin sa takot kay Francis. Ang kapangyarihan ng taong ito ay higit na lumampas sa kanyang imahinasyon.
Ang isang pangunahing disipulo lamang ang maaaring magkaroon ng gayong kakilakilabot na lakas, ngunit ang kabataang Kalansay ay hindi naaalala ang isang taong tulad nito sa Black Devil Peak. Thud. Ang lahat ng iba pang mga alagad sa labas ng tuktok ay lumuhod. Kane, bakit nandito ka pa? Biglang tumalikod si Francis at nagtanong. Gulat na tinitigan ni Kane ang ekspertong ito, gustong malaman kung sinong nakatatandang kapatid o kagalang-galang na elder ang nagpasyang tulungan siya sa pagkakataong ito, ngunit nang makita niya ang mukha ni Francis, natigilan siya. Ikaw ay Francis. Si Kane ay sumigaw sa alarma. Bagamat nagbago ang kulay ng kanyang mata at buhok, hindi naman ganoon kaiba ang mukha. Alam din ni Kane na ang kaliwa ni Francis ay patuloy na nagbabago. Nang tawagin ni Kane ang pangalan ni Francis, isa o dalawa sa mga panlabas na disipulo ng Black Devil Peak ang ngumisi. Ang isa sa kanila ay ang Skeletal Youth. Si Francis ng espiritual na lahi. Agad na bumangon ang Kalansay na binata, wala nang respeto sa kanyang mukha. Siya ay orihinal na naniniwala na ito ay isang nakatatandang kapatid o elder ng Black Devil Peak, ngunit ito ay talagang si Francis. Si Francis ay miyembro ng spiritual race, kaya likas na mali para sa kanya ang pag-atake sa mga disipulo ng Black Devil Peak. Bukod dito, wala man lang siyang nagawa kay Francis, ngunit unang humampas si Francis. Dagdag pa rito, ang taong sumusuporta sa Skeletal Youth, True God Cloudbreaker, ay isa ring pangunahing disipulo, na may katulad na katayuan kay Francis. Francis, naglakas loob kang pumasok sa Black Devil Peak at atakihin ang isang disipulo. Maghintay ka lang dito para maparusahan. Malamig na sabi ng Skeletal Youth. Hindi nagpakita ng takot si Francis, ni hindi man lang sumulyap sa binata. Ganito. Malapit na maabot ni Kane ang kanyang breaking point, kaya agad niyang ipinaliwanag kung ano ang nangyayari. Noong una, nang mawala si Fernan, nagpadala ang Black Devil Peak ng maraming tao para hanapin siya, ngunit walang nakita. Kaya, maaari lamang sabihin ni Kane sa spiritual race elders ang lahat ng bagay sa kanyang sarili sa pag-asang makatakas sa lugar na ito. Sa kasamaang palad, ang True God Cloudbreaker ay lihim na nagpadala ng mga tao upang ikulong si Kane sa kanyang tirahan, na naging dahilan upang mapalampas niya ang pagkakataon. Pagkatapos, si Kane ay paulit-ulit na pinuntirya ng True God Cloudbreaker na may layuning dambungin siya ng lahat ng kanyang mga kayamanan at mga banal na artifact. Hindi nagtagal, napilitan si Kane na tumanggap ng laban. Naniniwala siya na, sa pamamagitan ng kanyang tatlong katamtamang kalidad na mga banal na artifact, maaari niyang labanan ang Kalansay na kabataan. Ngunit sa kanyang sorpresa, ang Skeletal Youth ay nakatanggap ng average na kalidad na divine artifact mula sa True God Cloudbreaker. Ang banal na artifact na ito, na sinamahan ng kanyang sariling napakalakas na lakas, ay nagresulta sa pagkawala ni Kane, at napilitan siyang isuko ang isa sa kanyang mga banal na artifact. Dadalhin kita mula rito, diretsyong sabi ni Francis. Pagkatapos ay tumalikod siya at binigyan ng malamig na titig ang Kalansay na binata. Sa isang iglap, naramdaman ng Skeletal Youth na parang bumabagsak ang langit, ang kanyang katawan ay nasa ilalim ng sobrang presyon na hindi siya makagalaw ng isang kalamnan. Mamatay. Tumahol si Francis. Ang kaluluwa ng Skeletal Youth ay agad na dinurog ng isang malakas na puwersa. Thud. Bumagsak ang katawan niya sa lupa. Isang interspatial na dimensyon ang lumutang palabas sa kanyang katawan at sa gilid ni Kane. Habang kinuha niya ang interspatial na dimensyon, si Kane ay naging labis na nasasabik. Ito ay kapangyarihan. Pumapatay bilang nalulugod, pagpatay sa mga tunay na Diyos na parang mga langgam. Sa sandaling ito, boom! Boom! Dalawang malademonyong enerhiya ang biglang bumaril mula sa labas ng tuktok. Sino ang pumupunta doon na pumapasok sa Black Devil Peak? Dalawang sinaunang Diyos ng evil daw ang sumugod patungo sa kinaroroonan ni Francis. Dumiretso si Francis sa sensory array ng Black Devil Peak. Kahit na hindi niya sinasadyang ilabas ang kanyang aura, malalaman pa rin ng Black Devil Peak ang kanyang pagdating. Swoosh! Swoosh! Dalawang figure ang mabilis na lumitaw. Iniskan nila ang lugar, at nang makita nila ang Kalansay na kabataan, nagdilim ang kanilang mga ekspresyon. Matanda.
Ang mga alagad sa labas ng tuktok ay yumuko lahat. Francis, walang pakundangan mong pinasok ang Black Devil Peak at pinatay ang isa sa mga disipulo nito. Wala ka bang pakialam sa Black Devil Peak? Malamig na tanong ng isa sa mga elder. Tinulungan kitang maglinis ng bahay. Naging malungkot ang ekspresyon ni Francis habang pinagmamasdan niya ang dalawang sinaunang Diyos, ang kanyang katawan ay naglalabas ng hindi nakikitang presyon. Pinangangasiwaan ng dalawang Ancient God Elders ang Outer Peak, kaya rank 7 lang sila. Maaaring patayin ni Francis ang isang taong may ganitong antas ng lakas sa isang sulyap lamang. Rango 8. Agad na lumuwag ang mga ekspresyon sa mukha ng dalawang matanda. Ito ay pagkamatay lamang ng isang Outer Peak disciple. Nadama nila na ang isang junior na umaarte ng walang pakundangan ay nangangailangan ng malupit na aral, ngunit hindi nila inaasahan na si Francis ay isang rank 8 Ancient God. Batay sa kanilang nalaman, kamakailan lamang ay pumasok si Francis sa rank 7. Paano siya nakarating ng napakabilis na rank 8? Francis, dahil nakapatay ka ng isang disipulo ng Black Devil Peak, hindi ka basta-basta makakaalis. Dapat kang magbigay ng paliwanag sa aming mga superior, nagsalita ang dalawang elder sa mas mahinang tono, nagpa siya na iwanan ang bagay na ito para sa mga miyembro ng upper echelon na hawakan. Okay. Tumango si Francis. Hindi malaking bagay ang pagpatay sa isang Outer Peak disciple, ngunit gusto rin ni Francis na tanggalin ang isang Outer Peak disciple. Ang dalawang aksyong ito na pinagsama-sama ay tunay na ginawang parang bastos at mayabang si Francis, na hindi nagpapakita ng paggalang sa Black Devil Peak kahit ano paman. Sa conference hall. Ito si Francis. Maingat na sinuri ni Elder Tao si Francis at bahagyang tumango. Talagang karapat-dapat siya sa kanyang reputasyon bilang ang pinaka-nakasisilaw na henyo ng spiritual race. Direkta siyang nakapasok sa rank 6, kamakailan ay nakapasok sa rank 7, at ngayon ay rank 8. Ang nasabing cultivation talent ay isang bagay na kahit ang mga miyembro ng spiritual race na may pinakamakapal na bloodline ay hindi maihahambing. Sa kabilang banda, kumislap ang mga mata ni Elder na mukhang demonyo. Ang Black Devil Peak ay nahahati sa dalawang partido. Ang partidong kinabibilangan ni Elder Tao ay nagnanais ng magandang relasyon sa espiritual na lahi habang ang mukha ng demonyong partido ng Elder ay gustong lumala ang relasyon sa espiritual na lahi at bumuo ng relasyon sa ibang paksayon. Francis, para basta-basta mong pumatay ng isang disipulo ng aking Black Devil Peak ay masyadong mapangahas sa iyo. Ang mukha ng demonyong Elder ay biglang pinuna si Francis, isang malakas na enerhiya na tumataas mula sa kanyang katawan. Noong unang panahon, noong unang dumating ang Spiritual Race Party, nagmungkahi siya ng laban sa pagtatangkang palalay ng relasyon sa pagitan ng party ni Elder Tao at ng Spiritual Race. Gayunpaman, sa huli, lumabas si Fernan nang wala sa oras at sinira ang kanyang mga plano. Gusto na niyang gamitin ang pagkakataong ito para parusahan ng malupit si Francis, sa gayoy na tamo ang matinding sama ng loob ng espiritual na lahi at naabot ang kanyang layunin ng pareho. Elder, magsasalita muna ako tungkol sa ibang bagay. Napakabuti kong mga kapatid ni Fernan, at habang naglalakbay ako sa Antian Zone, nabalitaan kong nawala siya, kaya sinimulan ko siyang hanapin. Iniba ni Francis ang usapan. Fernan. Nagulat ang mukha ng demonyong Elder, at pagkatapos ay tumanggap siya ng sobrang simpatikong tono. Bagaman hindi siya nawala sa Black Devil Peak, humihingi pa rin kami ng tawad. May nahanap ka ba? Halos hindi pa siya tapos magsalita nang tawagin ni Francis si Fernan gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Ang tanawing ito ay nagbigay sa mukha ng demonyong Elder ng isang medyo masamang takot. Paano makakalabas na buhay ang sinumang ipinadala sa Heavenly Demon Hall? Ako ay kinidnap ng mga disipulo ng Black Devil Peak. Agad na sabi ni Fernan. Meron bang ganyan? Agad na napangiti si Kuya Tao. Hindi niya akalain na ang Black Devil Peak ay kasangkot sa paggawa ng Fernan na mawala. Kinailangan niyang imbestigahan ng mabuti ang bagay na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, inilabas ni Fernan ang kanyang memory image, na inihayag kung paano siya kinidnap sa araw na iyon. Maging kalmado.
Personal na hahawakan ng Black Devil Peak ang dalawang ito at babayaran din ang espiritual na lahi. Matuwid na idineklara ng matanda na mukha ng demonyo. Dalawang ordinaryong Inner Peak disciples lang ito. Magpapadala siya ng mga tao para tapusin sila at tanggalin ang mga ebidensya. Bukod dito, alam ba ng mga elder ang Heavenly Demon Hall? Biglang sabi ni Francis na nakangiti. Ang Heavenly Demon Hall. Magkasabay na bulalas ng dalawang matanda. Ang Heavenly Demon Hall ay isang paksayon kung saan lihim na nakipagrelasyon ang partido ng elder na mukha ng demonyo. Natural na alam niya ito, ngunit hindi niya akalain na malalaman din ni Francis ang tungkol sa Heavenly Demon Hall sa kanyang investigasyon. Natigilan si Elder Tao dahil kamakailan lang niya natuklasan na ang partido ng elder na mukha ng demonyo ay nakikipag-ugnayan sa ilang misteryosong paksayon na kilala bilang Heavenly Demon Hall. Ang katotohanan na ang partido ng elder na mukha ng demonyo ay naging mas malakas kamakailan ay halos tiyak na dahil ang Heavenly Demon Hall na ito ay lihim na sumusuporta sa kanila, ngunit si Elder Tao ay hindi pa nakakapagbigay ng anumang partikular na impormasyon tungkol sa pangkat na ito. Kanina pa, habang hinahanap ko si Fernand, nagkataon na nakatagpo ako ng isang larangan ng digmaan. Ang dalawang panig ng labanang ito ay ang Heavenly Demon Hall at ang Spacetime Sacred Land. Tumingin si Francis sa mukhang demonyo na elder habang dahan-dahan itong nagsasalita. Ang mukha ng demonyong elder ay may napakalungkot na ekspresyon. Matagal na silang nagtatrabaho sa Heavenly Demon Hall, kaya natural na naiintindihan niya kung paano kumilos ang paksayo na ito. Ang mga hamak na iyon ay talagang nangahas na agawin ang mga inapo ng God ay mula sa Spacetime Sacred Land at nadiskubre sila. Tahimik na nagmura ang matanda na mukhang demonyo. Kakasimula pa lang nila ng trade sa Heavenly Demon Hall. Sa susunod na ilang buwan, ibibigay ng Heavenly Demon Hall ang mga mapagkukunang ipinangako nila, ngunit ngayon, ang Heavenly Demon Hall ay halatang nahihirapan. Elder, mukhang nag-aalala ka sa pangkat na ito. Bahagyang ngumiti si Francis sa mukha ng demonyong elder. Bago siya nakatanggap ng tugon, nagpatuloy si Francis, ang Heavenly Demon Hall ay sobrang abnormal at maraming eksperto, ngunit sa huli, ang Spacetime God ay nagpadala ng kanyang kapangyarihan sa kalawakan upang bumaba, na nagtatapos sa lahat. Sa ngayon, ang Heavenly Demon Hall ay naglaho. Parehong nanginig ang mga elder sa mga salitang ito. Hindi ko akalain na ang Heavenly Demon Hall na ito ay talagang sasaktan ang Spacetime Sacred Land at maging dahilan upang kumilos ang Spacetime God. Si Elder Tao ay napuno ng kawalang paniwala, ngunit sa loob-loob niya ay tuwang-tuwa siya. Ang pagkawala ng Heavenly Demon Hall ang pinakamagandang resulta para sa kanya. Sa kabilang banda, ang mukha ng demonyong elder ay may maamong ekspresyon at hindi umimik. Ang Spacetime God ay namagitan at ang Heavenly Demon Hall ay nawala. Sa kanyang pananaw, tiyak na dinurog ang Heavenly Demon Hall hanggang sa mga latak na lang ang natitira. Mga elder, may iba pa akong dapat asikasuhin at dapat akong magpaalam. Tumingin si Francis sa mukha ng demonyong elder at nginisyon bago nagpaalam. Ang mukha ng demonyong elder ay nakatanggap ng matinding pag-iisip at wala sa mood na makipagtalo kay Francis tungkol sa kanyang mga aksyon sa Black Devil Peak. Francis, kung magkakaroon ka ng pagkakataong makabalik muli, pakikitunguhan ka ng Black Devil Peak ng buong kabaitan. Masayang sabi ni Elder Tao. Ang hitsura ni Francis ay nagdala sa kanya ng pinakamagagandang balita. Kane, alis na tayo. Pagkatapos umalis sa bulwagan, kinausap ni Francis ang nag-aalala at balisang Kane. Pwede ba tayong pumunta? Medyo nahirapan si Kane na paniwalaan na sa wakas ay makakatakas siya sa Black Devil Peak. Masyadong mababa ang cultivation ni Kane, kaya para makatipid ng oras, inilagay siya ni Francis sa panloob na dimensyon ng Spacetime Robe. Kahit na si Kane ay may anumang mga disenyo sa Spacetime Robe, siya ay masyadong mahina para kumilos sa mga ito, kaya hindi nag-alala si Francis. Nang makaalis si Francis sa Black Devil Peak, agad siyang tumalikod. Kayong dalawa ay hindi papayagang makatakas. Isinaaktibo ni Francis ang kanyang kaliwang mata at nagsimulang maghanap sa Black Devil Peak. Mabilis niyang natagpuan ang True God Cloudbreaker at Young Master High.
Ginamit ni Francis ang kanyang kaliwang mata upang palihim na mag-iwan ng marka sa kanilang mga katawan. Kailangang matanto ng isa na ang soul intent ni Francis ay umabot na sa pinakamataas na rank 8, kaya nabigo silang dalawa na makapansin ng kakaiba. Matapos gawin ito, naghanda si Francis na umalis, ngunit biglang naramdaman ng kanyang God spiritual eye na dalawang sinaunang Diyos ang papalapit sa Black Devil Peak, at ang kanilang target ay tila siya. Siya yun. Isang matangkad at matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang kanyang mukha ay medyo mapatla, nakatingin sa kalapit na Francis. Siya ang Francis na hinahanap ni Lord Wu Heng. Ang isa pang individual, isang matapang na babae na nakasuot ng mapusyaw na berde, ay maingat na sinuri si Francis. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.